tungkol sa unpacking ng ating good manners and right conduct and values education. So tinitingnan ko yung mga participants, karamihan may mga nanggaling tayo sa mga private schools, no? At nakakatuwa sapagkat hindi man kami nagkaroon pa ng formal na pagsasanay para sa mga private schools. Ito ay pinangangasiwaan ng mga division at regional supervisors. At least ngayon po, mayroon tayong mga participants na nanggaling sa ating mga private schools para makinig, no? At maggabayan din sila sa kanilang ating GSRC and values education. Okay, so take care. You too. Ayan. Okay. Sige po. So, ang aking pong topic para sa umagang ito ay unpacking ng GMRC and Values Education Curriculum. So, noon pong 2023, no, nagkaroon tayo ng pagbabago sa curriculum ng ating values education, no? At ito ay nag-umpisa ito sa mahabang usapin ng pagpaplano, ng pag-aanalisa ng kung ano ba ang karapat-dapat na mailagay o maisulat, no, sa ating curriculum bilang bahagi ng pagtuturo natin at pagpapaigting ng values education dito sa ating bansa. So, ang ating pong good manners and right conduct and values education, kung mapapansin natin, mayroon na tayong nomenclature na good manners and right conduct at values education sa kumbaga doon pa sa mga nakalipas na curriculum. Hindi ito totally new as a nomenclature. Ngunit ito ay bago sapagkat naka-anchor siya sa isang batas. Mamaya po, bibigyan ko kayo ng overview, no, nung batas na ito na ating pinagbatayan ng ating curriculum. Ang gusto kong puntusan at nakikita natin sa ating screen, paano ba natututuhan ng bata ang ating good manners and right conduct and values education? Paano ito natatranslate, no, into a learning experience? Paano ba na ang isang bata ay mahuhubog yung kanyang mga pagpapahalaga, mapapalalim at magiging critical siya sa kanyang pag-iisip, no, sa kanyang pagbuo ng desisyon, sa kanyang buhay, at paano natin sila ginagabayan? So, mahalaga na maintindihan natin na sa pagbuo natin ng curriculum, isinaalang-alang natin ang maraming bagay. At yan ay isa diyan yung mga pangangailangan ng ating mga mag-aaral. Siguro inyong maririnig, no, hindi lamang sa radyo, sa telebisyon, maraming problema ang edukasyon, no? In 2020, nagkaroon tayo, 2019, 2020, nagkaroon ng pandemic. At sakto rin na dito lumabas ang isang batas na tinatawag ngayon na RA 11476, no? At ito yung ating batayan ng ating asignatura. So mahalaga na bago natin matutuhan yung ating tinatawag na unpacking, alam din natin saan ba nagmula yung ating asignatura, ano yung kabuuan niya para sa ating pagbubuo ng mga lesson plans, no? Sa pagbuo ng mga learning materials at definitely doon sa ating interaction sa loob ng paaralan. Nakita natin at naisasakatuparan din natin kung ano yung intensyon ng batas at ng kurikulum ng GMRC and Values Ed. So, ang RA 11476 o ang GMRC and Values Education Act ay inilabas o napasaniyaan noong 2020, no? At tuwiran itong pinapalitan ang edukasyon sa pagpapakatao na current na ginagamit natin. So, noong 2023-2024, nag-umpisa na tayo sa ating pilot implementation para sa grades 1, 4 at 7. Sumunod dyan yung ating phased implementation din at pilot implementation ng 2, 3, 5, 8 at katatapos lamang din ng pagsasanay para sa ating mga kasunod na level. Ito yung 6, 9 at 10. So ano ba yung good manners and right conduct? Ito yung nomenclature natin para sa baitang 1 to 6 at ito din yung integrated sa ating kindergarten curriculum. Yung values education naman ang ating nomenclature para sa grade 7 to 10 at ito ay naka-integrate naman sa senior high school.
So dito, nagkaroon din tayo ng pagbabago sa ating senior high school curriculum at nagpapatuloy yung ating pag-aaral ng ating GMRC and Values Education sa ilang mga subjects. Primarily, no, sa ngayon, ito ay tuwirang naka-integrate, no, sa ating Introduction to the Philosophy of Human Person at sa ating core subject na life and career skills. So naka-anchor din, makikita din natin doon na may ilang mga topics na nanggaling din at mas palalalimin pa sa mga discussions ng subjects na yan na nagmula sa ating GMRC and Values Ed curriculum. And then isa sa mga pagbabago na idulot, no, ng RA 11476, nagkaroon na tayo ng mas mahabang pagtuturo o oras ng pagtuturo para sa GMRC and Values Education. So kung dati sa ating mga pampublikong paaralan o sa DepEd schools, meron lamang tayong around 120 minutes para sa edukasyon sa pagpapakatao sa high school at meron tayong 4 na araw lamang para sa edukasyon sa pagpapakatao grade 1 to 6 na more or less 30 to 45 minutes. Ngayon, binuuna at pareho na yung oras niya sa iba pang mga subjects. Sa batas, tinawag na 4 subjects, pero ngayon wala naman ng 4 subjects. Pare-pareho na sila ng value. Ibig sabihin, kung ang inilalaan nating oras ay 4 na oras sa isang linggo para sa Math, Science, and English, ganon din ang inilalaan nating oras ngayon para sa GMRC and Values Education. Kasunod na nakalagay din sa ating batas, no, yung ating whole school approach. Sa ating mga kaibigan sa private school, ito ay talagang isinasagawa na natin, no. Halimbawa, yung ating mga outreach program, no, yung ating mga seminar for the parents, parenting seminar, no, at ang intention, bakit inilagay sa RA 11476 itong whole school approach ay upang masiguro na yung ating itinuturo sa ating mga paaralan ay hindi taliwas o yung nangyayari sa loob ng tahanan at itinuturo ng mga magulang ay hindi rin naman taliwas sa itinuturo natin, lalong-lalo na sa ating GMRC and Values Ed. So pantay na tinitingnan na ang mga magulang at ang mga guro, gayon din ang mga mag-aaral ay may iisang kumbaga alam, no, tungkol dito sa ating values education. Kumbaga consistent yung itinuturo natin sa bahay at sa paaralan. Ganon din sa ating komunidad. So inaasahan natin lalong-lalo na pagdating ng mga higher grade levels. Specifically tayo sa grade 10. No? Sa grade 10 po ay may tinatawag na tayong service learning kung saan ang mga bata ay magkakaroon ng pagkakataon na mag-volunteer o mag-voluntaryo sa iba't ibang sektor, sa iba't ibang institution upang mailapat niya yung kanyang natutuhan sa ating GMRC and Values Education. So, very excited kami sapagkat ito ay isa sa mga unang beses na gagawin din ng Department of Education. Meron kami sa senior high school na work immersion, pero hindi ganon ang equivalent ng ating service learning, no? Ano yung ini-inculcate natin dito sa service learning na bahagi ng whole school approach? Na maging bahagi sila ng pagbabago sa lipunan, magpapakita nila yung kanilang nalalaman sa GMRC and Values Ed, yung natutuhan nila ay mai-apply nila sa kanilang sariling pamumuhay, no? So ganon yung intention ng RA 11476 na ginawa rin natin at in-apply sa ating curriculum. Okay. So, pagdating ngayon ng ating, makikita natin ngayon sa aking screen, yung ating screen, yung balangkas ng curriculum o yung curriculum framework. Sa pagbabasa nito ng balangkas ng curriculum natin, tingnan natin yung pinakagitnang bahagi. Babasahin ko lamang po. Kabataang Pilipino na nagpapasya ng mapanagutan at kumikilos ng may wastong pag-uugali at pagkiling sa kabutihan at nagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos, sarili, pamilya, kapwa, kalikasan, bansa at sanlibutan tungo sa kabutihang panlahat. Ito po ang ating goal, no? Yung ating layunin ng curriculum o ng GMRC and Values Education.
Yan po yung parang pinakadahilan natin. Makapaghubog tayo ng mga ganitong kabataang Pilipino na nagpapasya ng mapanagutan at kumikilos ng may wastong pag-uugali, pagkiling sa kabutihan. At nagsasabuhay din siya, no, nung kanyang mga natutuhan sa paaralan. Sa kasunod na bahagi ng balangkas, yung dilaw na bahagi, makikita natin dyan yung ating core values, no? Sa Department of Education, meron tayong 4 na core values. Ito yung makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Dito natin inangkla ang ating mga tema, no? Para sa makadiyos, sa ating GMRCVE curriculum, ang tema na ginamit natin ay pagmamahal sa Diyos. Ang makatao ay pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa. Makakalikasan ay pagmamahal sa kalikasan at makabansa ay pagmamahal sa bayan at daigdig. Ito ay makikita ninyo na kung paano inilatag mamaya, no, sa ating pagdidiscuss, no, ano yung tema at yung ating ginamit na kahanay nito, yung ating mga core values. Sa kasunod niyan, no, makikita din natin yung ating inaasahang macro skills, no. Ito yung mga magagawa ng mga bata, no. Ito yung mga dapat niyang maisagawa upang matutuhan at maisabuhay ang kanyang mga ang ating curriculum, no. Ibig sabihin, dadaan talaga siya, no, sa pag-unawa, pagsangguni, pagninilay, pagpapasya, pagkilos. Yung pinakabago yung pagsasabuhay. Naging tanong sa amin nung binubuo ang ating curriculum, bakit at nasaan ang pagsasabuhay doon sa ating curriculum ng edukasyon sa pagpapakatao? Kasi natatapos lamang siya sa gawain sa loob ng paaralan. Parang sinasabi na kapag naisakilos mo na yung gawain na sinasabi sa performance standard natin, no, parang tapos na doon at hindi nagtatranslate sa kanyang buhay. Ibig sabihin, maaaring kaliwas o hindi tugma yung ipinapakita niya sa loob ng classroom at sa kanyang komunidad, sa kanyang pamilya. Kaya, minabuti natin na sa pagpaplano ng curriculum, inilagay din natin sa ating balangkas ng curriculum ang pagsasabuhay. So, isang konkreto nga dyan na example ng pagsasabuhay ay may iba pang gawain maliban dun sa gagawin niya sa loob ng paaralan, sa kanyang klase. Meron din tayong mga hihingin na mga gawain, ipapagawa na maipapakita niya at maisasabuhay ang kanyang natutuhan. And then, sa pinakamalaking bilog ng ating balangkas curriculum, yung gray na part, nakapaloob doon yung ating whole school approach. Bilang mga GMRC and Values Ed teachers, bilang educators, talaga namang responsibilidad natin na makipag-ugnayan din, no? Hindi lamang sa ating mga mag-aaral, sa kanilang mga magulang, kundi sa buong komunidad, no? At maipahatid rin sa kanila kung ano yung itinuturo natin upang sila rin ay masuportahan ito, no, sa mga gawain pang-komunidad, no. At dito nire-recognize ng ating RA 11476 yung kahalagahan ng pagtutulungan ng paaralan, komunidad at ng tahanan upang hubugin, no, ang isang mag-aaral o ang isang kabataan o batang Pilipino. Kaya doon sa ating kumbaga habang ating itinuturo sa classroom ito, may inaasahan din tayong ginagawa sa komunidad at yun yung ating pinupuntusan sa ating whole school approach, no? At makikita natin sa gawing kaliwa ng ating balangkas ng curriculum ang ilan sa mga pinagbatayan ng ating curriculum sa pagbuo, no? Nandiyan ang ating mga batayang legal, ang ating 1987 Constitution ng Pilipinas, RA 11476 o ang GMRC and Values Education Act at ang Philippine Development Plan. Kasunod niyan yung mga batayang pangangailangan. Tiningnan natin yung mga pangangailangan at katangian ng bata at kabataang Pilipino at mga pangangailangan ng bansa at daigdig. Hindi tayo masyadong heavy on the Western definition of a child and adolescence kasi ibang-iba yung konteksto ng mga Pilipinong bata, no, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Sinasabi na totoo, heavy yung use ng gadgets ng mga kabataan ngayon. Ngunit sa atin, sinasabi rin natin na
may ilang mga kabataan nga na hindi pa kilala yung mga gadgets. Meron tayong ilan na kabataan na napipilitan ng magtrabaho sa maagang edad, no? At ilan yan sa mga konteksto na dapat nating isaalang-alang din sa ating pagtuturo ng GMRC and Values Ed. And then, may mga pangangailangan din ng bansa at daigdig na isinaalang-alang tayo sa pagbuo ng kurikulum. Sa ating mga batayang filosofiya, narito pa rin ang personalismo at etika ng virtud at ating mga gabay na teorya, nahati siya sa 5. Actually, marami siya, pero kung nais ninyong malaman yung mga gabay na teorya natin, maaari ninyong tingnan o i-download yung ating shaping paper kung saan makikita ninyo ano yung mga spesipikong teorya na nakapaloob under this sections, no? O yung pagkakasunod, no? Meron tayong teoryang anthropological, psychological, sociological, philosophical, at technological. So, ito po ay maaari ninyong basahin sa ating shaping paper. Maaaring i-download din sa ating DepEd website. So, maaaring tanong ninyo, ito ba ay gagamitin din sa ating mga private schools? Meron naman kaming Christian Living Education o may CLE kami. Meron kaming Values Education na sarili namin, no? Ang sagot po diyan ay oo, ito po ay gagamitin ng lahat, no? Ito po ay, dahil ito ay nag-emanate o nagmula sa isang batas, RA 11476. Talagang itinatalaga na lahat ng mag-aaral, manggaling man siya ng pampublikong paaralan o pribadong paaralan, siya ay dadaan o gagamit ng kurikulum ng GMRC and Values Education. Kaya't mahalaga yung inyong pagpunta, no, sa mga ganitong pagsasanay. Maaaring nakaplano pa lamang yung mga pagsasanay sa inyong mga paaralan. Mahalaga ngayon dahil kayo ay kumbaga advanced na at nakikita na ninyo na unti-unti na nagta-transition na tayo dito sa curriculum na ito. So, ipinagbabawal ba na i-offer, no, yung ating CLE curriculum, no, o yung ating sariling values education? Hindi naman po ipinagbabawal. Ngunit sinasabi po natin na kinakailangan ngayon na kung mag-offer tayo niyan, na i-offer po natin ang ating GMRC and values education. So, kung may katanungan po kayo in relation din sa mga materials, sa mga learning materials, meron na po tayong ilang nabuo, no? Ngunit ang inaasahan po namin, lalong-lalo na dito sa mga initial implementation, not necessarily the pilot, pero meron na po tayong mga nabuo, meron tayong lesson exemplars, may ilan na rin po tayong aklat, ngunit hindi pa lahat ng levels na mayroon. So, kinakailangan mahusay ang guro, malaman niya kung paano yung unpacking, paano yung paglalatag ng aralin, sapagkat sa curriculum pa lang, ako na po yung nagsasabi sa inyo, dahil nagbago din yung anyo ng ating curriculum, kayang-kaya ninyo siyang ituro, no, ng kayo, no, at mailalapat pa ninyo yan in accordance doon sa konteksto ng inyong mga mag-aaral, no, at makikita natin mamaya dito sa ating unpacking na mahalaga ang role ng guro para mas maunawaan yung ating mga nilalaman o yung ating mga targets through the curriculum, no? So yan po, yan yung ating balangkas ng curriculum. So narito po ngayon yung ating core values at yung tema ng GMRC at Values Education. So sa atin, sa DepEd Core Values, yung makadiyos, no? Ang ginamit nating tema ay pagmamahal sa Diyos, yung katao ay pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, makakalikasan ay pagmamahal sa kalikasan at makabansa ay pagmamahal sa bayan o pamayanan. So gumamit po kami ng mga pananda at tema, no, sa pagbuo ng GMRC and Values Education. Para po sa unang markahan, ang ginamit na pananda diyan ay sarili, ikalawang markahan ay pamilya, ikatlong markahan ay kapwa, at ang ikaapat ay pamayanan. Ngunit ang tema po, kung makikita ninyo, lahat ng tema, ibig sabihin, yung core values natin na pinag-angklahan ng ating mga tema, lahat po yan ay present sa lahat ng markahan. Ibig sabihin po niyan, kung sa atin pong curriculum ng ESP,
hinihintay natin halimbawa ang fourth quarter para magkaroon ng discussion ng pagmamahal sa Diyos. Dito po sa ating GMRC and Values Education Curriculum, ang apat po na ito na tema, meron po siyang specific topic. Ibig sabihin yung pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, nasa quarter 1 yan. Gayon din ang pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kalikasan at pagmamahal sa bayan. Dalawang markahan, ganun po ulit. Nandun po yung apat na tema. Nandun yung anchors natin pagdating sa paglalapat ng content natin. So, ito po ay mahalagang malaman ninyo sapagkat sinasabi natin na sa bawat quarter, kumpleto po yung ating target na mailapat o maibaba sa ating mga mag-aaral. Hindi na sila maghihintay ng ika-apat na quarter para lang matutuhan yung pagmamahal sa Diyos o yung pagmamahal sa kalikasan. At hinati din po namin ang pagmamahal sa kalikasan this time sa ating curriculum ay hindi lamang naka-anchor sa kung ano yung nasusulat sa libro sapagkat nire-recognize din natin na ano ba may pakikita ng bata sa kanyang level, sa kanyang konteksto, yung kanyang pagmamahal sa kalikasan. Hindi siya designed na halimbawa sa elementary na nakalagay doon na ito lang yung mga pagmamahal sa kalikasan. Maaari kasing may iba pang pamamaraan base din sa konteksto ng bata. Yung pagmamahal sa bayan, tinitingnan na natin ngayon yung mismong history, yung mismong kagandahan, kabutihan na nakikita niya sa kanyang bayan. No? Hindi na lamang siya pagkilala sa mga sagisag o yung pagkilala sa makasaysayang lugar, halimbawa ng Luneta, mababanggit pa rin yan sa lesson. Pero naniniwala kami na ang pagmamahal sa bayan ay maaari ding nakikita ng bata sa kanyang konteksto. Halimbawa, kung siya ay nakatira sa Bulacan o kahit saan mang lugar, may mga makasaysayang lugar dyan. Tama po ba? So yun yung hina-highlight natin ngayon sa ating GMRC and Values Ed. Hindi na lamang siya yung typical na makasaysayang lugar, tapos sasabihin natin paano iingatan, at yun na yung ating pagmamahal sa bayan. Yung pagtingin natin sa mga taong tumutulong sa bayan, no? Yung ating mga community community helpers, yung ating mga kasama sa pag-ano ng ekonomiya, yung mga bayani natin, yung mga athletes natin. Yan po yung mga mapapag-usapan natin sa mga topics ng pagmamahal sa bayan this time sa GMRC and Values Education. Also, yung ating pagmamahal sa Diyos, hindi po tayo umangkor sa isang religion, no? Bakit? Sapagkat naniniwala kami na sa lahat ng paaralan, no, maaaring iba-iba ang relihiyon ng mga bata. Iba-iba ang kanilang kumbaga kanilang practice, no? Maaaring iba yung kanilang expression ng pagmamahal sa Diyos. Ang ibinigay lamang po namin na isang pamantayan, yung nanggaling po sa aming big idea, no, na ang pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal din sa kapwa, ang iyong paglilingkod sa kapwa, pagiging mabuti sa iyong kapwa, na ipapakita mo rin yung iyong pagmamahal sa Diyos, no? At yung ating pagmamahal sa sarili, pamilya at kapwa, dito makikita natin paano din tinatanggap, no, ng ating mga paaralan, anuman ang kanyang estado sa buhay, no, yung paggalang, yung dignidad. So nakapaloob yan dito sa ating mga temang ito, at yan yung mga naging anchors natin dun sa pagbuo ng content ng GMRC and Values Education. So mahalaga, no, sa unpacking na alam natin yung pamantayan sa bawat yugto o yung key stage standard. Kagaya ng nabanggit ko kanina, base sa RE 11476, nag-uumpisa tayo sa GMRC para sa grades 1 to 6 at Values Education para naman sa ating grade 7 to grade 10. Sa unang yugto o yung sa ating baitang 1 to 3, ito yung ating key stage standard, no? Nakapaloob dito, ano na ba yung inaasahang matutuhan at maisagawa overall, no, sa key stage 1, no? Na ipamamalas ng mag-aaral ang mga konsepto at kilos kaugnay ng kabutihang asal at wastong pag-uugali
na nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan, bayan at sanlibutan. Kasunod niyan, yung ikalawang yugto na ipamamalas ng mag-aaral ang mga konsepto at kilos kaugnay ng kabutihang asal at wastong pag-uugali na nagpapakita ng, yung pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan, bayan at sanlibutan tungo sa paghubog ng mga pagpapahalaga. By the end of grade 6, by the end of Key Stage 2, ini-introduce na natin sa kanila yung mga pagpapahalaga o yung values education. Ito po yung means para maipakita rin yung koneksyon ng good manners and right conduct at ng ating values education. Kasi kahit na ang nomenclature ay nagbago, kay kinabangan pa rin ng bata yung kanyang natutuhan mula sa GMRC grades 1 to 6 papunta sa kanyang values ed. Makikita natin sa ikatlong yugto, halos kapareho na siya ng stipulation natin ng goal ng ating learning area o ng GMRC and DE na ipamamalas ng mga mag-aaral ang mga konsepto at kilos kaugnay ng mga pagpapahalagang nakabatay sa etika na nagpapakita ng pagmamahal sa sarili, pamilya, kapwa, Diyos, kalikasan, bayan at sanlibutan tungo sa kabutihang panlahat. So, inaasahan natin na by the end ng ating Values Ed grade 10, nakapagpapakita na siya nung paglalapat ng mga kilos. Yun yung dahilan kung bakit nasa grade 10 ang service learning. At yun din yung dahilan kung bakit yung grade 10, ang ating grade 5 hanggang grade 8 ay may mga 28 na learning competencies. Pagdating sa grade 10, nasa around 23 na lang yan, 25 learning competencies. Bakit? Sapagkat dito makikita natin na gugugulin nila yung last part ng grade 10 doon sa kanilang service learning. So yun yung ating target para sa curriculum at ito yung ating stage standard. Department of Education. Sa ating ding unpacking, mahalaga na alam natin yung ating simantayan sa bawat baitang, Naka-highlight po ng dilaw yung mga mahalagang bagay na dapat nating tandaan sa bawat grade level. Kung makikita ninyo, yung grade 1 natin, ang naka-highlight dyan ay pag-unawa sa mga konsepto at pagsunod sa mga kilos. Ibig sabihin, ang ating grade 1 inaasahan sa loob ng klase, more of modeling ito. So kung kayo ay administrator, kayo ay principal, maaari ninyong i-design yung pagbibigay ng load doon sa mga teachers ninyo na mga pinakamagagaling sa Key Stage 1. Bakit? Sapagkat yung modeling ng kilos, yung pagpapaunawa ng konsepto, doon napakahalaga. Yung foundational skills. Kasunod na nag-aaral siya na kung paano bumasa, nakikita din niya sa kanyang guro yung mga kilos na dapat niyang ikilos, inaasahan sa kanya. And then sa grade 2, pag-unawa sa konsepto at pagsasanay ng mga kilos ang naka-highlight dyan sapagkat ang gawain sa grade 2, karamihan ay more of practicing kung ano yung natutuhan din naman nila sa kanilang grade 1 level. And then grade 3, pag-unawa sa mga konsepto at pagpili ng mga kilos. So kung nai-imagine ninyo, yung grade 1 and grade 2, more of modeling, yung sa grade 3 pa lang natin ini-introduce yung namimili na sila ng kilos. So paano ito? Maaaring sa pagpasulat, maaaring pasalita, o maaaring sa pagpili ng kilos, kanila rin ikikilos yung inaasahan, Ano ang iyong gagawin, letter A, letter B, ano ang dapat na sanang ginawa? Halimbawa, kung meron tayong maikling kwento, ano sana ang pinakamainam na ginawa? Halimbawa ni Maria sa ganitong pagkakataon. Meron na siyang mga pagpipilian, Doon natin makikita yan sa ating grade 3 level. And then grade 4, pag-unawa sa mga konsepto at kilos at naka-highlight din dyan tungo sa paghubog ng mga virtue at pagpapahalaga. Kung mapapansin natin doon sa ating ESP curriculum, tinranslate po namin yung virtue to virtud. Pero hindi naman ito hindi naman mali, Ngunit
mas nag-stick na lang tayo doon sa virtue, hindi na natin siya isinalin sapagkat may ibang konotasyon sa konteksto ng Pilipinas yung bertud, parang something magical yung dating, no? Or supernatural. So dito, nakita natin na sa buong kabuuan ng curriculum, ginamit na natin yung virtue, no? At pagpapahalaga. And then sa grade 5 natin, pag-unawa sa mga konsepto at paglalapat ng mga angkop na kilos. At grade 6 natin, pag-unawa sa mga konsepto, patuloy na paglalapat at paglinang ng mga kilos. So sa grade 6, no, kinakailangan nakabubuo na rin sila. Hindi na lamang ito kung na-imagine ninyo sa loob ng classroom, tinatanong na rin natin sila, ano kaya ang mga kilos na maaari mong gawin, no, sa isang pagkakataon na ito at sa kanila na yun manggagaling, no? Yun yung inaasahan natin sa grade 6. Bakit ganon? Sapagkat sinasanay din natin sila na pagdating ng grade 7, ayan yung mga naka-highlight muli, yung grade 7 ay naipamamalas naman ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga konsepto at kilos kaugnay ng mga pagpapahalagang makatutulong sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin, no? So nakatuon tayo sa kanyang sariling tungkulin. And then grade 8, mga pag-unawa sa mga konsepto at kilos kaugnay ng mga pagpapahalagang makatutulong sa pagkalinga sa pamilya at kapwa. So nagmula sa sarili, grade 8 ay nakatuon naman sa kanyang pamilya at kapwa. And then grade 9, nakatuon yan sa pagtataguyod ng bayan. Ano siya makatutulong sa pagtataguyod ng bayan? At sa grade 10, makikita natin dito yung pag-unawa na, yung isang buo na, no, na pag-unawa sa mga konsepto at kilos na nagpapakita ng mapanagutang pagpapasya, mapayapang pamumuhay sa kabila ng pagkakaiba-iba at pagiging sangkot sa pangangalaga at pagpapayaman ng sanlibutan. So kaya nandito na mahalaga yung ating service learning sa grade 10. Kailangan masimulan yung kanilang pakikisangkot. Several reforms. For example, the removal of quarterly So assessment. narito naman yung ating gabay pang curriculum, no? Para po dun sa mga hindi pa ito nakita o first time na makita ito. Dati po yan, ang ating gabay pang curriculum, parang meron po siyang shopping list, no, ng mga nililinang na pagpapahalaga. So this time, mayroon na lamang tayong isang target na lilinanging pagpapahalaga. Ngunit hindi nito nililimitahan na tayo ay tumulong pa rin, no, sa paglinang ng iba pang pagpapahalaga. Ang purpose lamang po kung bakit may isa tayong nililinang na pagpapahalaga ay upang magkaroon ng focus at pangalawa ay magkaroon din tayo ng kumbaga pagdating sa assessment, alam din natin ano ba talaga yung nais nating tingnan, no, doon sa ating itinuturo. Mamaya yan i-discuss ng ating kasunod na speaker, no, kung ano yung kahalagahan nito lalong-lalo na sa assessment, no. So ano yung bahagi ng ating gabay pang curriculum? Definitely nandito pa rin ang ating content, no, yung nilalaman, yung ating pamantayang pang nilalaman o content standard, yung ating kasanayang pampagkatuto o yung ating learning competency, at yung pamantayan sa pagganap o yung ating performance standard, no? So, makikita din natin na nag-iba yung forma ng ating learning competency. At yan yung ating, ito yung aking ipapaliwanag na kasunod, no? So, mahalaga, no, sa unpacking yung ating pagtingin sa kasanayang pampagkatuto, no? Bakit? Yung ating kasanayang pampagkatuto kasi nandito yung kabuuan ng inaasahan natin. Concept, skills, no, affect no, side ng ating curriculum. Nakapaloob siya sa ating kasanayang pampagkatuto. So, ano ba yung letter A natin? So, pag pinag-uusapan sa GMRC and Values Ed, ano yung learning competency number 1 ng grade 4, halimbawa? Pag tinanong yun, itong kabuuan na ito, yung isusulat natin, hindi siya isang bahagi lamang. Hindi siya A lang, B lang, or C lang. Sapagkat ang kumpletong latag ng ating GMRC and Values Ed ay nakapaloob dito sa numbered competency. Kung makikita niyo dyan yung 2, and then yung A, B, at C. Yan ang kabuuan ng ating learning competency. So ano ba yung sinasabi ng A, no?
Yung A, nakapaloob dyan, ano ang dapat matutuhan ng mag-aaral? Concept building. No? Nandito yung mga konseptong dapat niyang matutuhan. Ang kasunod niyan yung B, yung batayang konsepto o ang kaisipang dapat na maipahatid sa mag-aaral. Mahalaga para sa atin, sa amin, lalo-lalo na, no, na mayroon tayong kaisipang o batayang konsepto no, sa ating aralin. Sapagkat kung walang batayang konsepto, no, ang mangyayari sa atin ay hiwa-hiwalay tayo ng interpretasyon. Kung halimbawa content lamang ang ibibigay o halimbawa yung lilinanging pagpapahalaga lamang ang ibibigay, iba-iba tayo ng interpretasyon, no? Ang mangyayari sa atin, maaring iba yung itinuturo sa Luzon, sa itinuturo sa Mindanao. So, mahalaga na mayroong batayang konsepto para doon tayo lahat aangkla. Sa pagbuo ng mga materyales, no, halimbawa, learning lesson exemplars, books, no, dito din maiiwasan yung pagbababa nung parang personal bias no nung author kasi meron tayong gabay sa pamamagitan ng letter B natin o yung batayang konsepto. And then yung number 3 yung letter C, ito yung ating inaasahang kilos no o inaasahang kilos ng mag-aaral base doon sa kanyang natutuhan din sa aralin. And definitely, dito naman sa ika-4, yan yung nag-appear ngayon, na naka-point sa 2 o nakaugnay na pagpapahalagang nililinang sa aralin. Dito siya nakapaloob. So, ang kumpletong latag niya, kung mag-unpacking tayo, lagi tayong nag-uumpisa sa letter A. And then letter B, letter C, tsaka lang tayo pupunta doon sa numbered competency kung mag-a-unpack tayo. This is true sa ating GMRC BE curriculum. Maaaring sa araling panlipunan, maaaring sa math o sa science, iba yung kanilang unpacking. Pero sa atin, sa GMRC and Values Ed, ito yung ating inaasahang magagawa, no? So, ibig sabihin, pag ba natapos natin yung unpacking, ito na yung objectives, hindi pa. No? May iba pang proseso na tatalakayin mamaya. Ano ang ating mga na-unpick, nakasanayang pampagkatuto ay magiging objective o matatransform into an objective, lalong-lalo na sa ating mga lesson exemplars. Okay. So ano ba yung ating unpacking, no? O unpacking ng kasanayang pampagkatuto, no? Ito ay ang paghimay sa mga komplikadong kasanayan o konsepto upang maging mas payak ang pagtuturo ng isang kasanayan. Naglalayon itong mas maging malinaw o explicit, malalapatan ng kilos, actionable ang mga kasanayang pampagkatuto sa pamamagitan ng pagbuo ng mga layunin ng aralin. Sumusuporta ito sa instructional planning. Para lang alam natin, maaari kasing sa ibang literature, kasama siya sa instructional planning. Para lang alam natin, sa context kasi ng Department of Education, meron tayong Bureau of Curriculum Development at meron ding Bureau of Learning Delivery. So itong unpacking na ito, kailangan siya upang maitawid from the curriculum papunta dito sa instructional design, sa instructional planning, no? So yun yung mahalagang bahagi. Bakit itong ating bagong curriculum, binigyang pansin natin yung unpacking. At ito ay hindi bago sa ating mga guro, no? Ito ay maaaring ginagawa natin. Hindi lang tayo conscious na ginagawa natin siya, no? Pag gumagawa tayo ng lesson plan, in a way, sa isip natin, nag-unpack tayo. Ngayon, ginagawa natin yung unpacking at isinusulat natin. Bakit? Para maging gabay din natin. Pangalawa, mas makikita mo yung latag ng lesson na, ito, kailangan pa ito ng mga bata. At makikita natin na, ito, maaring hindi pa ito katanggap-tanggap sa mga bata. Kasi maaring maganda sa papel. Ang curriculum, no? Maaring maganda siya sa papel. Maaring sa palagay natin, kumpleto na siya. Pero aminin natin, hindi pare-pareho yung pagtanggap ng lahat ng mag-aaral natin. Iba-iba yan. Even ang teachers natin, iba-iba din sila. Sa aming mga pagsasanay, no, isi-share ko lang na sa isip nila, ang sinasabing unpacking, pinapalitan lang yung verb niyan. Nagiging, kumbaga, gagamitin mo lang yung blooms, papalitan mo yung verb, no? Pero, ang esensya ng unpacking ay hindi lamang pagpapalit ng verb.
ito ay pag-iisip, malalim na pag-iisip, pag-aanalisa ng learning competency para mas maging malinaw sa guro. Kasi kapag malinaw sa guro, mas madali niya yung maituturo. Mas tatagos siya doon sa kanyang, kumbaga, mas tatagos yung learning eh. Hindi siya basta lamang parang parot na ulitin ito, basahin ito, no? Halimbawa ito, isa pong obserbasyon, yung letter B natin, no? Kadalasan, yung letter B, ginagawa rin siyang objective. Pero, ang nangyayari lang, parang inuulit, pinaparot lang siya. Ibig sabihin, pag nabasa, yun na yun. So, yung skill na nakapaloob sa letter B, which is kadalasan na pangangatwiranan, na patutunayan, no? Hindi siya nakikita sa bata. So, natatapos ang isang lesson na ang bata, nabasa lang niya hanggang doong level lang. Ang masakit na katotohanan, may ilang guro din tayo na ganun din. Nabasa lang niya, nailagay lang niya sa kanyang lesson plan, pero hindi naman naisagawa. Same with what happened dun sa values integration. There was a time in our lives, no, sa curriculum na sinasabi na dapat integrated ang values ed. Pero ang nangyari, nasusulat lang siya sa lesson plan, lalong-lalo na pag may observation. Pero na-translate ba yon sa pag-alam? Kumbaga doon sa napunta ba siya sa bata? Na-imbibe ba siya? Natutuhan ba siya talaga? Hindi. Nandun lang siya sa lesson plan. So mahalaga na kahit sa level ng guro, yung unpacking ay maipakita sa kanya na marami masusi yung dapat na pagtingin, no? Tayo nga ay sa GMRCDE, meron lang tayong average na 6 to 7 learning competencies per quarter. So ibig sabihin ng konti na lang. This time, wala nang congestion sa palagay ko. Tayo rin bilang mga guro, magkakaroon na tayo ng oras para mas maunawaan yung intention ng curriculum o ng intended curriculum, no? Para yun yung mailabas natin sa ating mga mag-aaral o maituro natin sa ating mga mag-aaral. Okay? Sige. So, kailan kinakailangan yung unpacking, no? So, kung ang kasanayan pang pagkatuto ay may mataas na cognitive demand at kung patuloy na nahihirapan ang mag-aaral na maunawaan at maisagawa ang inaasahang pagkatuto tungkol sa isang paksa. So, actually, 2 o 3 bagay yung gusto kong puntusan. Una, nangyayari yung unpacking kapag bumubuo ka talaga ng halimbawa lesson exemplar o ng learning materials, nag-unpack ka para sa objectives nung kabuuan nung latag nung lesson. Pangalawa, nag-unpack ka kung itinuturo mo siya sa lesson planning mo para sa objectives. Pangatlo, magfi-feedback ang bata ngayon. Halimbawa, nagkaroon ka ng assessment, nagkaroon ka ng halimbawa pagtatanong, may feedbacking kayo at sinabi ng mag-aaral at nakita mo rin na hindi pa rin niya naiintindihan kung ano yung natutuhan niya, may mangyayari pa rin unpacking doon, no? Magkakaroon pa rin tayo ng kumbaga doon sa layers na yon, hindi natatapos kasi sa practice po ng DepEd, parang after the training, ang inisip nila, gumawa na tayo ng isang dokumento na naka-unpack na. So pagdating ngayon sa mga paaralan, hawak na ng guro, halimbawa yung lesson exemplar, base siya sa in-unpack sa training. Pagdating sa paaralan, mahirap pa din para doon sa mga mag-aaral. Maaring yung factor kasi is bago yung curriculum, wala silang prior knowledge about doon sa topic. At doon sa karanasan, maaaring hindi din nila nare-recognize pa yung karanasan na sinasabi base doon sa in-unpack na learning competencies, pati doon sa objectives. So, patuloy yung unpacking. So, ibig sabihin, yung unpacking, nangyayari siya hanggang sa dulo, hanggang yung guro at yung bata ay nagkakaroon na ng interaction. At mga kaguro, ito ay nangyayari din sa atin, no? Kapag halimbawang meron na tayong interaction sa loob ng paaralan, sa loob ng classroom natin, kahit tayo, iniisip pa rin natin, paano pa kaya ito mahihimay? No? Yun yung nangyayari sa isip natin na paano kaya nila ito maiintindihan? At doon nangyayari mismo na nag-unpack na rin tayo. No? So, yun siya.
Maaaring ang equivalent nito, halimbawa, kung may bagong topic, unlocking, no, ng mga terms. Baka simpleng unlocking, pero unpacking na pala yung ginagawa natin, no? Parang nangyayari naman yun, no? So, mahalaga na ang unpacking ay alam, no, ng lahat, na tayong lahat, para mas effective natin maituro yung ating asignatura. Okay. So, ano yung proseso ng unpacking, no? Ito ay base sa ating mga ginawang pagsasanay din sa, kumbaga, ino-own ito ng Bureau of Curriculum Development, no? Kasi maaaring tanongin, ano ba yung ginamit nilang framework, no? So, tumingin kami ng ilang mga framework at bumuo kami nung maaari naming magamit on a general use. Ibig sabihin, lahat ng learning area, ganito yung process, no? So, una, yung pagsusuri ng pamantayang panglalamat at pamantayan sa pagganap. Ano yung lawak o yung sakop ng paksa at ano yung inaasaang maisasagawa, no? So yun yung mga mahalagang makita natin. Kaya kanina sa aking presentasyon, in a way, nag-unpack din ako, no? Ibig sabihin, pinakita ko rin sa inyo, ano ba yung kabuuan ng curriculum, ano yung pamantayang panglalaman at pamantayan sa pagganap, ano yung lawak at sakop niya, at ano yung inaasahang maisagawa, no? And then, kasunod niyan, susuriin yung kasanayang pampagkatuto. Kaya ibinigay ko kanina yung bahagi, ano yung saysay ng A, ng B, ng C, at ng numbered competency. Ang kasanayang pampagkatuto ba ay napapailalim sa pagsusuri, pag-aanalisa o paglikha, no? Ito ay ginawa ng 2024. Nakita ko na dun sa practice ngayon, minsan, no, ang impression nila, kapag gumagawa ka ng unpacking, ang hahanapin mo lang ay yung pagsusuri, pag-aanalisa at paglikha. Ngunit, minsan, hindi nga yun, hindi siya parang 100% na yun lang ang titingnan mo. Mahalaga din yung prior knowledge, yung prior skills, no? Yung prerequisite skills, prerequisite na content, no, na mailahad mo rin doon sa iyong unpacking. Bakit? Kasi doon ka aangkla. At yun yung mas nauunawaan ng mag-aaral. Kaya nga, kailangan ng pag-aanalisa doon sa mismong learning competency. At yun yung dapat na nalalaman in relation sa ating unpacking. And then yung kasunod niya, no, doon sa proseso, hihimayin natin ngayon yung mga kasanayang pampagkatuto sa mas maliit o mas payak na kaalaman o bahagi, no? Para siyang scaffolding. Also, parang may isa rin kaming ginagamit na kapag kakain ka ng pizza, di ba? Naalala niyo yung pizza kung ano tayo, nung pagtutulad lamang, no? Hindi naman yung pagkain niya ay isang buo, no? Kundi mabibilaukan ka. Kailangan hatiin mo siya ng mas maliliit na bahagi, no? Para mas magkasya sa bibig mo at mas makain mo siya ng maayos. So, parang ganun din yung unpacking. Hindi mo siya binibigay ng buo sapagkat nakikita mo na maaaring mabigla o maaaring hindi mabuti yung pagtanggap niya tuon sa itinuturo mo. Maaaring hilaw yung tanggap, no, dun sa itinuturo. Yung appreciation dun sa mismo competency ay hilaw. Dadaan lang siya, ngunit hindi siya titimo dun sa isip, no, at sa puso ng bata. At hindi niya yan maisasagawa in the long run. And then, after nung paghihimay na yun, hindi natatapos dun. Hindi siya yung objectives. Kasi may pagdadaanan pang isang proseso, no, na itatalaga mo rin yung pedagohiya at pagtatasang gagamitin o yung instructional design, no. Yun yung kasunod nung unpacking na pedagohiya at pagtatasa. So, yung ating unpacking na sinasabi ngayon sa curriculum, hanggang doon lamang siya sa paghihimay ng kasanayang pampagkatuto. Sapagkat doon naman sa pedagohiya at pagtatasa, mag-uumpisa ka din dyan sa ano yung mga strategiya, ano yung objective mo, no? Ano yung iyong assessment. Mamaya yan, tatalakayan ng aking kasunod na speaker, no? Yan. So ano ba yung ating sample, no?
ito ay sample na mula sa grade 4 level, no? Halimbawa ito ng unpacking natin. So ang ating kasanayang pampagkatuto ay nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. Letter A, nakakikilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Letter B, napangangatwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. At letter C, na isasakilos ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya na nagpapanatili ng masaya at matatag na samahan. So this time, hindi na tayo pupunta sa content and performance standard. Assuming na alam natin yung content and performance standard. Alam natin ang lawak ng konsepto, no, na ating ituturo, yung content natin, at alam din natin yung maisasagawa. Ngayon, dito, makikita natin yung unpacking. Nag-uumpisa tayo sa letter A. Ang sabi dito, nakakikilala ng mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Inassume ko doon sa paglahad ko ng aking unpacking na hindi pa lubos na nauunawaan ng mag-aaral ano ba yung mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Tandaan natin na yung grades 1 to 3 natin, modeling siya, nanggagaling sa mga guro. Yung halimbawang ipapakitang kilos, no? At sa grade 3 nakapapamili na sila. Pero kailangan mabigyan muna natin sila ng input. Ano ba yung mga sample ng kilos na nagpapakita ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya, no? And then mapagnilayan ng bata ano yung sariling gawin niya ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. At number 3, doon pa lang niya yan mailahad ang sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. So, this time, ito ba ay objective na? Again, hindi pa po ito yung objective. Ito po ay pag-unpack pa lang nung ating letter A. Kung makikita natin, payak yung letter A natin, nakakikilala siya ng sariling gawi, no, ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Ngunit ipinapakita rin dito na sa isang banda, maaari pa natin siyang himayin sa mga mas simpleng pamamaraan, no? Kung anong makikilala niya yung kanyang sariling gawi, no? So sabi ko nga kanina, nag-umpisa tayo doon sa aking ginawang unpacking. Nag-umpisa muna ako doon sa pagbibigay ng sample. Sa kanya ngayon pag-iisipan, ako ba, ano yung aking sariling gawi, no, ng mabuting pakikitungo? At doon pa lang niya ikukwento, no, yung kanyang ginagawa, no? At doon pa lang, kumbaga, nakikilala niya at mailalahad niya yon, no, na paano niya ipinakikita yung mabuting pakikitungo sa kanyang kapamilya, no? And then, sa letter B naman, na pangangatwiranan, nandito yung ating batayang konsepto. So, bago niya mapangatwiranan, no, kailangan alam din niya yung lahat ng konsepto na nakapaloob doon sa letter B. At dito, hinighlight ko yung dalawa. Mga tungkulin at pananagutan ng bawat miyembro ng pamilya, at kahalagahan ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Mahalaga sa akin yung dahilan, no? Bakit mahalaga ito? Bakit kailangan ko itong maisagawa? Hindi natin idinidikta lamang sa kanila na dapat ito yung gawin mo at ito yung mensaheng maikintal sa isip mo. Magandang mapag-isipan din nila, bakit ito mahalaga? Bakit mahalaga yung mabuting pakikitungo ko sa mga kasapi ng pamilya? Para dumating siya doon sa pangangatwiran, no? O maibigay din niya yung kanyang sariling pag-unawa doon sa kahalagahan, no, ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. And then, yung letter C, nakita ninyo na isasakilos ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo, yun din yung unpacking niya. Ibig sabihin, no further unpacking sa aking pananaw. Maaaring sa inyo,
magkaroon din kayo dyan ng inyong version kung saan pagdating sa unpacking, meron pa kayong mga prior skill bago niya maisakilos o bago niya maisagawa yung kanyang sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Nangyayari po yan. Hindi naman requirement na dapat yan lahat ma-unpack mo, no? Makikita mo yan sa pag-aanalisa mo ng mga ng learning competencies na narito, no? And then, yung ating numbered competency, yung pinakahuli kung saan makikita natin yung nililinang na pagpapahalaga doon sa nakapagsasanay sa pagiging matapat sa pamamagitan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. Meron akong ginawang dalawa, no? Inunpack ko siya sa dalawa. Ang pagiging matapat bilang isang mabuting gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Tandaan natin na doon sa kaninang unpacking, nakita natin on a general, kumbaga parang generic yung paglalahad, no? Nung mabuting pakikitungo, maaaring iba't ibang paraan yung ibigay ng bata tungkol doon sa mabuting pakikitungo. Even naman tayo, ganun din, ano? Pero dito, meron tayong spesipiko. Kaya mahalaga na maibigay din natin ano yung specific na hinihingi, no? Ito yung pagiging matapat bilang isang mabuting gawin ng mabuting pakikitungo, no? At ano yung mga paraan ng angkop na paglalahad ng tunay na saloobin sa mga kasapi ng pamilya. Kasi yun din yung element na nakapasok doon sa ating nais na i-unpack, no? At dyan ngayon mag-emanate yung magiging objective at even yung flow natin pagdating sa ating lesson exemplars, no? Sa ating mga materials. Dyan siya naka-anchor. Okay. So, katulad nga ng sinabi ko, matapos yung paghihimay ng kasanayang pampagkatuto, mayroon tayong mga bubuing objectives, no? At yung ating pedagogy, strategies, and yung ating assessment after that. So, ano yung mga dapat nating tandaan, no? Pagdating sa ating unpacking. Ang ina-unpack ay ang kasanayang pampagkatuto at hindi ang nilalaman o content. Tatandaan natin yan sa ating GMRC and Values Education. Maaari kasing maligaw tayo pagdating sa pag-unpack ng nilalaman o content. Iba-iba yung ating maging direksyon, lalo't iba-iba yung ating mga trainings, no? Iba-iba yung ating background. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Halimbawa, ang topic ay tungkol sa pananampalataya, sariling pananampalataya. Yun lang ang stipulation sa content. Pag ang ginamit natin na unpacking, sa unpacking, ay yung nilalaman na sariling pananampalataya, ang tendency mo ay ilahad mo kung ano yung iyong sariling pananampalataya. Ano yung mga pamamaraan, at yun yung maipasa mo doon sa mga mag-aaral. Yun yung lesson mo in a way. Pag yun ang in-unpack mo. Ibig sabihin, hindi ka guided ng batayang konsepto, hindi mo alam ano ba yung mensahe na gustong iparating at ituro nitong lesson na ito, no? Ibig sabihin nun, mag-iiba-iba tayo, magiging subjective siya sa pananaw, no? Ibig sabihin, wala tayong guide. Kaya, mahalaga na hindi tayo titingin dun sa, hindi natin i-unpack. Titingin tayo definitely dun sa nilalaman o content. Pero, ang ina-unpack natin ay yung kasanayang pampagkatuto. And then, sa paggawa ng unpacking, suriing mabuti ang intensyon ng kasanayang pampagkatuto. Pag yan ang naging batayan mo, hindi ka maliligaw. Ibig sabihin, hindi ka magtuturo ng mga bagay na hindi naman nakapaloob doon sa lesson, no? And then, mag-focus sa mga tiyak na kasanayan, kaalaman, saloobin at halaga na tahasang nakabalangkas sa loob ng kasanayang pampagkatuto. So, doon sa ginawa ko kanina, kaya may isa doon na kasanayang pampagkatuto, yung letter yung letter C pala. Hindi ko na siya hinimay, hindi ko na siya binigyan pa ng unpacking. Bakit? Yun na siya mismo. Kasi tiyak na yung kasanayan, no, na nakapaloob doon, yung maisasagawa niya. And then, iwasan ang pagdadagdag ng mga sobra o hindi kaugnay na elemento na hindi bahagi ng pangunahing focus ng kasanayang pampagkatuto. So ito ay nangyari sa isang training kung saan ang pinag-uusapan ay pamilya, no? Yung mahalagang bahagi, yung mahalagang mensahe na nasa letter D, batayang konsepto,
ang pagtutulungan sa pamilya, no? Yun yung pinaka-gist niya, ay nakatutulong din upang mas mapagaang ang trabaho, parang ganyan yung ano niya, yung idea niya. And then doon sa unpacking, dahil pamilya yung pinag-uusapan, ang ginawa ng ito ay sa training ginawa, no? Ang ginawa, in-unpack mga uri ng pamilya, no? Again, kapag ka pumunta ka doon sa mga uri ng pamilya, mapipilitan ka rin i-discuss yung mga bagay na hindi ka ready. Bakit? Kasi unang-una, hindi yun yung intention. Nagdadagdag ka na doon sa pangunahing focus ng kasanayang pampagkatuto. At ano din yun, dangerous din yun. Kasi nga, hindi mo makikita hindi mo nakita ano ba yung intention niya. So yung pagdadagdag na yun, maaaring makasira din siya doon sa pag-alam ng bata, doon sa pagkatuto niya. At tandaan natin, may flow na sarili ang GMRC and Values Education. So kung halimbawa, doon sa pagdadagdag, no, o yung hindi kaugnay na elemento sa ating kasanayang pampagkatuto, maaari kasing naidagdag mo ngayon, pero dapat pala i-discuss mo pa yan sa fourth quarter kasi may iba ka pang dapat na pagdaanan bago mo puntahan yung topic na yan. Tandaan natin na yung progression niya, umiikot lang talaga yan dun sa themes natin at maaaring related talaga siya. Halimbawa, yung pakikipagkaibigan sa grade 1. Hanggang grade 7 may pakikipagkaibigan. Pero yung bigat ng pagtalakay, base sa kasanayang pampagkatuto sa grade 1, definitely ay iba. Kasi mga actions, no, na nagpapakita kung paano ang pakikipagkaibigan. Pagdating sa grade 7, mga na ito, tawag dito, ang pakikipagkaibigan dito ay mas malalim na. Meron ng kinalaman yung pagpapakita ng emosyon, no, yung kanyang pakikipagkapwa mismo, no. So, ibig sabihin, pag lumagpas ka din naman, maaaring masakop mo na o hindi mo magawa yung intensyon nung ating curriculum. So yun lang po yung mga mahalagang paalala tungkol sa unpacking. Pero definitely, ito ay, again, uulitin ko lang din na nangyayari ito dati sa isip lamang natin kapag bumubuo tayo ng lesson plan. Ngayon, mas magandang maisulat din natin, magawa din natin para mismong tayo masuri natin yung ating curriculum bago natin siya maituro sa ating mga mag-aaral. Ayan. So, with that, no, maraming salamat po sa inyong pakikinig at nawa po ay may natutuhan kayo, no, sa araw na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Jonah, sa inyong napakalawak at napaka-busisi. Hindi lang mabusisi, no, kundi malaman at hitik na hitik, no, sa hindi lang no, sa kaalaman, kundi sa mga skills na kinakailangan natin bilang mga guro sa pag-unpack ng curriculum, especially ang GMRC Values Education, dahil maaaring magkaroon ito ng iba't ibang mukha, iba't ibang asignatura. Let's give Ma'am Jonah a virtual round of applause, and you can share your comments, reactions, and your questions in the chat box. Maybe you can have 5 minutes of the question and answer discussion or forum before we proceed to the next speaker. Okay? Balikan ko lamang po, Ma'am Jonah, yung isang tanong kanina na bahagyan ninyong napasatahan. Galing po ito ay kay Sir Mark Robert Manalastas. Acceptable po ba ang SEAP Harmonized Curriculum, CLE and GMRC and Values Education? Ayan po. Ayan, opo. Actually, nakipag-usap po sa amin sa central office yung ating SEAP counterparts. And dito po, napag-usapan kung paano na yung magiging alignment, no? Ibig sabihin, mag-o-offer pa rin ng GMRC and Values Ed yung ating mga SEAP schools. At ina-align nila yung mga CLE competencies nila, no? So,
ibig sabihin, dun sa, kumaga, targeted siya na gumamit pa rin ng GMRC-VE and at the same time, may mga topics po doon na inalign din nila yun sa CLE. So yun po, accepted naman po siya ng ating kagawaran. So yun po. In order for you to retain 90% of information, try to have a group cell or cell group so that you act as a teacher. If you were to Maraming salamat po, Ma'am Joanna. Sana'y nasagot, Sir Mark Robert Manalastas, no, ang inyong katanungan. At kung meron pong iba pang may katanungan, maaari din pong mag-raise ng kanilang virtual hand. is trying to imply, so here. Yeah, we have that's why during experiment, the students actually learn a lot. So you will get 90% of the information because they are. And meron pong kasunod na tanong, Ma'am Joanna, mayroon po bang alignment din sa tinatawag na SEL o Socio-Emotional Learning Skills na binubuo din po ngayon? At isunod na din po natin, ang pagtuturo po ba ng VE ngayon ay Filipino o Tagalog? Ayan po yung dalawang tanong na meron po tayo sa kasalukuyan. Ayan, sige po. So una po, yung sa ating social and emotional learning, yes po, align po tayo sa social and emotional learning skills. Kasama po siya sa naging basehan natin no, sa pagbuo ng curriculum. And then, makikita natin yung discussion nito sa ating shaping paper kung saan ipinakita yung kahalagahan din ng cell skills dun sa ating pagtuturo ng ating GMRC and Values Education. Ayan. And then yung next question po, ang pagtuturo ba ng ng VE ngayon ay Filipino o Tagalog? Opo, ang GMRC and Values Education, though ang nomenclature natin ay English, ang ating medium of instruction, ang ating mga gagamiting aklat, lesson exemplars, lahat po yan ay in Filipino. So if ever there is a need to translate, halimbawa po may ilan kasing gustong i-translate siya, wala pa po kaming translated curriculum, no? Ibig sabihin, hindi pa po siya available kasi meron pong mga nag-a-attempt pero pagdating sa translation, nawawala po kasi yung essence mismo ng learning competencies natin. So, siguro ito yung mga nasa pipeline na maaari nating tingnan in the future. But as of now, yan po ay nakalimbag sa Filipino at ang gagamitin po natin ay Filipino o Tagalog. Sa discussion sa loob ng classroom, halimbawa, meron tayong gagamitin na mother tongue pa rin sa discussion, yes. Pero yung ating assessment, yung ating mga aklat, yan po ay in Filipino. Gayon din yung sa pagtuturo. Pero kung kakailanganin nga ng mother tongue para maipaliwanag ang isang konsepto at mas maengganyo natin sila na makibahagi sa pagbabahaginan sa loob ng classroom, maaari naman pong gamitin yung mother tongue. Ayan po. Ayan, sige po. Ayan, maraming salamat Ma'am Zona. No? At may isa na lamang po sigurong tanong para sa open forum nito. Pwede po bang maghati ng oras ang CLE at GMRC VE? At siguro isama na din po natin bilang panghuli in the interest of time yung galing din kay Sir Von Catindoy. Gaano katagal po ang training para may turo ang tinalakay nyo para sa mga hindi values education major? Ayun po. Yung isa po ay galing kay Ma'am Imelda Yusores. Ayan. Sa natin, sa mga CLE natin, wala kasi kaming prescribed time for CLE. Ang prescribed time namin ay para sa GMRC and Values Education, which is around 45 to 60 minutes 4 times a week. No, yun yung nakastipulate sa ating DepEd order. So pagdating sa CL, maaaring additional time na yan na ide-design ng mismong eskwelahan. Basta ang non-negotiable yung time ng GMRC-VE. Pagdating sa CL, nasa inyo na pong desisyon kung gaano po katagal yung CLE natin o yung Christian Living Education naman sa inyong respective schools. Basta yun pong sa GMRC-VE, yun lang po yung kaya kong masabi na yun yung non-negotiable natin. And then, gaano katagal yung training para maituro yung tinalakay
para sa non-values education major. Sa pananaw ko po, yung ginagawa kasi ng National Educators Academy of the Philippines sa aming practice, dun sa pagbuo pa lang ng hanggang sa unpacking, parang kailangan gumugol ng halos 1 linggo, no? Dun sa unpacking pa lang. Ibig sabihin nito, wala pa doon yung mismong pag-aaral nung mga pedagohiya, wala pa yung pag-aaral nung mga, kumbaga, it's really, parang palagay ko, hindi lang isang kurso, no, na kailangan para ituro siya. Even Sir Von, yung ating mga theoretical underpinnings, bago ka rin kasi sumabak, no, sa pagtuturo, mahalaga na naiintindihan mo rin, tama naman, na naiintindihan ano yung basis niya. So doon pa lang, actually hindi ko pa alam kung gaano siya katagal, pero multiple courses yung kailangan nating i-take siguro in terms of teaching, no, yung ating yung tinalakay ko kanina. Ito nga, nung pagbuo pa lang natin ng ating shaping paper pa lang, it took us 2 years dun sa shaping paper pa lang. So definitely, yung pagtuturo nun, yung pag-alam tungkol pa lang doon sa shaping paper, maaaring matagal din yung ano. Wala po akong specific time, pero base lang po dun sa experience ko. Parang it's a multiple course na hati-hati talaga po siya. Ayan. Maraming salamat, Opo. Ma'am Jonna. And siguro po kung may ilang tanong at kung maka-stay si Ma'am Jonna sa ating Zoom, baka may ilan pong mapasadahan na masasagutan ni Ma'am Jonna sa ating chat box, lalo na pagdating sa logistical arrangements ng Values Education and GMRC bilang nakasaad din ito sa batas, RA 11476. So, maraming salamat muli, Ma'am Jonna, sa inyong talakayan at sa pagtugon sa mga tanong na meron tayo mula sa ating mga participants ngayong araw. At bilang pag-ingiyan na din po sa lahat na meron pong certification in Values Education program, ang UP Philosophy of Education and Values Education programs. So, bilang handog, no, nais namin ipresenta ang Certificate of Appreciation kay Ma'am Jonna Kristen M. Valdez for sharing her valuable skills and expertise as resource speaker for the lecture workshop titled Unpacking the Good Manners and Right Conduct in Values Education Curriculum as part of our series of the Thinking and Doing It Right. Inaanyayahan po natin ang lahat kung kakayanin makapagbukas din ng saglit ng ating mga videos or cameras para sa isang photo op with our speaker. Deliver lessons and course materials. Curriculum design involves creating an academic So, nagkasa po sa isang buong panel in my view. Here, in 4, 3, 2, 1. Isa pa po. 3, 2, 1. Muli, maraming salamat, Ma'am Jonna, sa inyong pagpapadaloy ng talakayan tungkol sa unpacking ng GMRC Values Education Curriculum. Maraming salamat po. At isusunod na po natin, no, ang speaker mula din sa Central Office. Parang gusto ko yun. Will not find it difficult anymore to teach to teach college students because they have been prepared during their Technological grades 11 and processes. 12. Is it really happening? That would be a very challenging question to answer. This process provides structure to Your recording Program in progress. Specialist of the Bureau of Learning Delivery, Central Office of the Department of Education, a Certified Human Resource Associate. Ladies and gentlemen, let's welcome with a virtual round of applause Ms. Krisha